pinapaksa sa presentasyong ito ang ilang bilingual na diksyonaryo. Kronolohikal ang pagkakasaayos ng mga diksyonaryong sinuri upang makita ang ebolusyon o kawalan ng pag-unlad o pag-usbong ng bagong problema at pag-atras ng mga luma, ng relasyon ng sexualidad at wikang Filipino at wikang Ingles sa loob ng lampas 100 taon. Presentatibo ang mga diksyonaryong inilarawan. Ibig sabihin, bagaman binusisi ang mas maraming diksyonaryo na pagdesisyonan na sapat na ang nasinuri dito, may mix ng bilingual at trilingual na diksyonaryo, may unidirectional at bidirectional. So ang unidirectional, halimbawa, isinalin mula Filipino papuntang Ingles. Pag bidirectional, mayroon ding mula Ingles papuntang Filipino. Bago pumunta sa usapin ng sexualidad, nais munang banggitin ang ilang problema sa mga diksyonaryo. Una rito'y hindi pantay-pantay ang pagtrato nila sa kanilang mga entry. Mayroong inilarawan ng pagkahaba-haba ang hindi naman importanteng salita at merong mahalagang salitang halos hindi na irespeto bilang konsepto o ideya. Pasalamat na nga lang at nagkaroon ng entry. Kung mayroon mang entry, mali-mali ang ibinigay na kahulugan. Na ililigtas ang ilang diksyonaryo ng kanilang mga paunang salita kung saan halos sabihin na ng diretsahan na kung ayaw nyo, wag nyo. Sa isang banda, tama naman ang ganitong policy. Wala na lang pilitan. Sa ibang banda, tila ba ayaw na lang tumanggap ng lehitimong kritisismo. Siyempre, buhay ang wika. Namamatay na, halimbawa, ang buktot at kahit ang salbahe. At pumapasok sa Filipino ang bad. Katulad din ng moralidad at halagahan, patuloy na umuunlad at nagbabago ang bokabularyo ng sexualidad. Bakit nga ba sexualidad ang naging paksa? Dahil na rin mismo sa mga autor at editor ng mga diksyonaryo. Sila ang nagsabing para sa mga mag-aaral at mananaliksik ang kanilang ginawa. Sila ang nagsabing ito ay siyentipiko, na ito'y maaasahang reference para sa wikang Filipino. Kung gayon, bakit tila may nagaganap na censorship hinggil sa sex? Bakit pumapasok ang kanilang halagahan mismo sa dapat ay objective na proyekto? Iyon na nga ang paggawa ng diksyonaryo. Kahit ang pinakamalawak, ang mga entry mali-mali sa salitang bakla, halimbawa, at halos walang representasyon ang salitang lesbiana. Nakakatawang mayroon mga may appendix na mga bahagi ng katawan ang label, pero walang aring binigyan ng kahulugan. Nakakatawa ito at nakakabahala. Sa simula, maikli lang ang listahan. 3 salita lamang, salitang titi, puki, at pagtatali. Siyempre, ang nangyari, lumawak ang inaral. May mga diksyonaryong puro walang entry para sa ang magiging kalalabasan. Ang mga diksyonaryo na mismo ang nagdikta kung alin ang papansinin, pupulaan man o pupurihin tungkol sa kanila. Ang mga diksyonary'y sinuri batay sa kung ano ang nakasulat na entry at kung ano ang hindi nakasulat at kung ano ang nakasulat na wala namang kwenta. Imbes na iyon na ngang batayang bokabularyo ng sexualidad ng tao. Ang sexualidad ay importante. Ang wika ay makapangyarihan. Ang kawalan ng kahulugan o pagbibigay ng maling kahulugan sa mga susing salita ng kasarian at sexualidad sa isang diksyonaryo ay pang-aapi at pang-aabuso ng kapangyarihan. Tumungo na tayo sa mga diksyonaryo. Bahagi ng proyekto ng imperialismo ng Estados Unidos ang librong Tagalog,
English and English-Tagalog Dictionary mula 1904 ni Charles Nig. Itago man niya ang diksyonaryo sa sagisag ng pagkakaibigan at pag-intindi sa isa't isa. Ang definisyon niya ng ari ay fortune, farm, at estate. Kapuri-puri naman ang entry para sa bayag, testicle. At bilang paggalang sa relihiyong dominante sa Maynila, mayroon itong bayag ng kampana para sa bell at clapper. Naging pa-profound pa si Nig sa suso, teeth, dog, at pap, at nagpatawa naman sa susi na bukod daw sa key ay cock. Lalo pa siyang nadulas sa sex na binigyang kahulugan niya bilang kaibahan ng lalaki sa babae. Lalo na't mayroon siyang entry para sa sexual, nauukol sa sekso, kahit wala namang entry para sa sekso. Para magpatawa, ang dalawang entry sa pagitan ng non-entry para sa penis ay penetration, tagos at tarok ang kahulugan, at penitence, pagsisisi. Wala nang excuse pang naibigay si Nig para sa definisyon niya sa breast, na hindi na nga suso ay naging loob ng dibdib pa. Ito ay definisyon niya para sa breast na noun. Meron din siyang definition para sa breast na verb, salubungan, lumabas, at humarap. Wala siyang entry para sa sperm, pero meron para sa spermary na itlog. May galit siguro si Nig sa mga Espanyol dahil ang kanyang definisyon ng menses ay kapanahunan ng babae at hindi regla. Ayos naman sana ito, kaso nga lang ang menstrual ay mangyayari sa buwan-buwan at nauukol sa panahon ng babae. Ang menstruate naman ay mamanahon at ang menstruation ay pamamanahon. Tingnan natin ang ikalawang diksyonaryo. Sa Tagalog-English Vocabulary with Scientific Terms mula 1967 ni Jacobo Enriquez at Maria Odulio de Guzman, ang ari ay binigyang kahulugan nila bilang property at possession. Wala silang entry para sa bakla. Tanging ray ang kahulugan nila para sa silahis. Mayroon itong entry para sa regla, menstruation, kaiba kay Nig. Tinupad ng bahagya ng libro ang pamagat nitong with scientific terms sa pamamagitan ng paglalagay ng seksyon tungkol sa mga bahagi ng katawan, halimbawa, pigi, buttock, hip, puwit, anus, at singit, groin, bagaman kahina-hinala itong huli. Ang kick in the groin nila ay hindi sinipa sa singit. Ang katawa-tawa, nipple ang salin nila sa suso. Sa Diccionario Tesauro Pilipino-Ingles naman ni Jose Villa Panganiban mula 1973, ubod ng daming impormasyon ang ibinigay para sa ari. Lampas 30 linya ito at umuko pa ng kalahating pahina. Kaso nga lang, hindi nagbigay ng kahulugan sa ari bilang ari ng lalaki o ari ng babae. Extensive ang binigay na definisyon para sa bayag, na testicle daw sa Bicol, Kapampangan, Ibanag at Tagalog. Synonym daw ito ng itlog. At sa iba pang wika ng Pilipinas, ito ay tinatawag ding kabik-kabil, lasog, lateg, bukel-bukel. Samantalang sa Malay, ito ay buwa-pelir. Kaugnay nito, ang babayagin ay having large or swollen testicles. At ang balat-bayag ay scrotum. Samantala, ang bayag na siklan ay having one testicle larger than the other. Mayroon ding paliwanag si Panganiban para sa bayag kabayo, bayag kambing, at bayag usa. Ang ganitong commitment sa mga salita, itong pagmamahal sa wika, ay kita rin sa mga entry para sa salitang bayan. Kaso, sablay si Panganiban pagdating sa bakla, na binigyang kahulugan niya bilang womanish man at mas malala, hermaphrodite.
So yung hermaphrodite, aalalahanin natin, ay tumutukoy lamang sa mga hayop. Ang tamang termino para sa mga tao ay intersex. Higit pa rito, ang kabaklaan at pagkabakla daw ay hermaphrodite at hermaphroditeness, na bagaman hindi patunay ng pagiging mali, ay parehong lalagyan ng Microsoft Word ng pulang underline. Mas politically correct ang entry ni Panganiban para sa lesbia, na ayon sa kaniya ay galing sa Espanyol na lesbia at nangangahulugang lesbian at synonym ng babaeng homosexual. Bakit hindi na nga lang lalaking homosexual yung bakla? May pagkiling si Panganiban sa Espanyol na hindi naman mali, kung kaya ang entry niya para sa sex, bukod sa pagbanggit na variant ito ng Ingles na sex, ay nakasulat din bilang sexo, S-E-K-S-O, na galing nga sa Espanyol na S-E-X-O. Binigyang definisyon niya ito bilang sex. Mayroon ding entry si Panganiban para sa sexy, S-E-K-S-I, at sexual, S-E-X-W-A-L. Ang entry niya para sa salitang talik ay una, pagtatalik, noun, enjoyment, delight, at pangalawa, pagtalik, noun, airy movements of hands in folk dance. Ang titi naman ay binigyang kahulugan niya bilang penis at binanggit ang Tagalog na salitang uten. Inilista din niya ang mga wika kung saan buto ito, sa Hiligaynon at Cebuano. Samantala sa Kapampangan ito ay buto at sa Ivatan ito ay voto. Nakapagtatakang ang puke ay hindi vagina, kundi female genital organ, samantalang yung titi ay penis. Buti na lang at may puwerta na ayon sa kanya ay vulva. Mahusay naman ang trato ni Panganiban sa puwet. Meron siyang puwit na buttocks o trump at puwit na hind o rear. Mapagpalaya rin ang dense na entry para sa suso. Kasama rito ang breast, dibdib, nipple, teeth, udder at utong. Parang sinadya, susmariosep ang nasa ibabaw na entry. Talagang may pagmamalaki ang Diksyonaryo Tesauro dahil may entry ito para sa tamod. Variasyon daw ito ng tamud na nangangahulugang semen. Samantala, mayroon ding entry para sa regla. 3 pa nga, rule, ruler guide at menstruation. Kay Panganiban, pumunta naman tayo sa English-Tagalog Dictionary ni Leo English mula 1977. Wala itong entry para sa penis o vagina. Ang sex bilang pagtatalik ay hindi matatagpuan, bagaman bilang anong ari mayroon ng isang tao, meron. Kolokyal daw na salin ng sex ang tauhin. Kung kaya't ang what sex is your last child ay anong tauhin ang iyong bunsong anak. Wala ring entry para sa masturbate. Merong entry para sa buttocks, pigi, at puwit-puwitan. Merong entry para sa as, pero asno, donkey daw ito. Tsaka hangal at tanga. Merong entry para sa breast, suso. Ang mga ito ay batayang salita ng erotisismo at malaking kawalan para sa mga nag-aaral ng wikang Tagalog ang pagiging hindi makaagham ni English hinggil sa sex. Pumunta naman tayo sa The Filipino English-Chinese Dictionary na inedit ni Annie Chen mula 1989. Ang definition niya sa ari ay property at possession. Wala namang entry para sa bayag. Walang entry para sa bakla, pero meron naman para sa binabae, sisi. Ang definisyon nito sa dibdib ay breast at chest. Wala itong entry para sa puke, pero meron naman para sa puta, prostitute.
Ang definition nito sa puwit ay anus. Wala itong entry para sa talik o pagtatalik. Walang entry para sa sex o siping. Wala itong entry para sa tamod o titik. Pumunta naman tayo sa English-Tagalog Dictionary mula 1992 ng Commission on the Filipino Language na nilabas nito noong Institute of National Language pa ang pangalan. Walang entry para sa testis, pero meron namang entry para sa terse. Kung gayon, malalaman ng mababasa ang tungkol sa pagiging maikli at malaman at maikli at makahulugan, pero hindi ang tungkol sa pagkakaroon ng bayag. Ang kahulugang ibinigay sa gay ay masaya at maligaya. Kasama sa entry ito ang gay colors, mga kulay na masaya, at he is young and gay. Siya ay bata at masaya. Taong 1992 lumabas ang edisyong ito at dapat nasalamin na ang pagbabago sa wikang Ingles. Pero bakit aasahan ito sa diksionaryong na ang binigay na definisyon sa sex ay kasarian lang? Wala itong entry para sa penis, pero meron naman para sa penny, na pera at sentimo. Gayong mas maraming Filipino ang may titi kaysa may salapi. Hindi malalaman ng mamabasa ng diksyonaryo kung ano ang vagina sa Tagalog, pero nariyan naman ang vainglorious at vague. Para sa kanyang pag-aaral, ang as dito ay asno ulit. Wala itong entry para sa buttocks, pero meron para sa butt. Kaso nga lang, hindi ito pigi o puwet, kung hindi una, kulata, butt ng baril, at pangalawa, upos ng sigarilyo. Buti na lang, binibigyan ang mambabasa ng diksyonaryo ng kapangyarihan para mag-butt in, sumabad, at questionin ang mga salitang nilalaman nito. Kapuri-puring meron itong entry para sa breast, dibdib at suso, at mapagpalaya ang inirerekomendang salin para sa breaststroke. Breaststroke. B-R-E-S hyphen I-S-T-R-O-K. Wala itong entry para sa sperm. Pero para bang may pinupunong kakulangan hinggil sa mga bagay na may kinalaman sa pagbuga. Kaya meron itong entry para sa spew, na isuka, sumuka, suka. Ang tunay na pagtataksil ay ang kawalan ng entry para sa menstruation at ang pag-prioritize ng salitang mendicant na parang hindi nireregla ang mga pulubi. Sa Diksyonaryo Filipino-English mula 1993 ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang ari ay binigyang kahulugan bilang property at asset. Meron itong entry para sa bayag, testicles, synonym din daw ang itlog. May kasama pang serye ng bayag hayop expressions, bayag kabayo, bayag kambing, bayag usa. Katulad din ni Panganiban, mali ang pagpapakahulugan dito sa bakla bilang hermaphrodite. Pero interesting ang dinagdag nito sa womanish man at homosexual, sward. Bukod sa mga noun na ito, nagbigay din ang diksyonaryo ng bersyong adjective, effeminate. Bukod sa tamang definisyon para sa suso, breast, mammary gland, at other, ang entry para dito ay mayroon ding malinaw na pagpapalawak ng tinutukoy sa pamamagitan ng pagbanggit ng pagsuso, act of sucking, magpasuso, to nurse, to breastfeed, susuhan, to suckle from, sumuso, at susuhin, to suckle, at susuhan, having big mammary glands. May entry din para sa piti, pens, P-E-N-S. Inosenteng typo ba ito? O makahulugang Freudian slip? Synonym daw nito ang Tagalog na uten. Ang matatandaan natin ang titi ay Chinese mula sa wikang Chino. Nakapagtatakang habang pens ang titi, ang puke at puki, so P-U-K-E at P-U-K-I, ay female genital organ. So wala pa ring vagina. Synonym daw nito ang kabahagi, harap, kiki, at ari. Sa entry para sa puke, sinabi na synonym nito ang salitang ari, A-R-I. Pero yung entry para sa ari, A-R-I, ay property. Kasunod na entry ay puklo.
PUKLO na binigyang definisyon bilang groin at public region. Ang puwerta naman na galing sa Espanyol ay una, door, at ikalawa, vaginal opening. Konklusyon, ang mga diksyonaryo ay mahalagang daluyan ng impormasyon at makapangyarihang instrumento sa pagpapalawak ng wika. Ang nagaganap na pagsupil sa mga salitang may kinalaman sa kasarian at sexualidad ay nagpapahina sa mga diksyonaryong sinuri. Kailangang maging siyentipiko at mapagpalaya ang mga susunod na diksyonaryo para mapagsilbihan nila ang wikang Filipino at ang mga mamamayan ng Pilipinas.